Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga idolo. Maraming salamat po! Ang 6 Union Seal ay lalong lumakas. Ang Purple Rain Primal Energy ay hinarang ng mas malakas na 6 Union Seal, at ang mga tunog ng paghampas ay walang tigil. Isang desperadong pakikibaka lamang iyan, ngumisi si Lucian ng may paghamak, handa nang maglunsad ng atake. Ngunit noon lang dumating ang isang tinig ng matinding pagpigil sa kanyang mga tainga, gusto mo bang mamatay? Huminto si Lucian sa kanyang galaw at tumingin kay Lasho ng may pag-aalinlangan. Ang kulog na enerhiya na iyon ay nakagulat sa akin, ngunit matapos maitaboy ng isang beses, hindi ako nakaramdam ng labis na kapangyarihan. Iyon lang ba ang mayroon ng dakilang ninuno ng Evil Sky Pavilion? Sinusubukan akong takutin, hindi sapat. Habang nagsasalita siya, biglang dumilim ang langit sa purple, at ang 10 purple circle sa lupa ay ganap na nawala. Ang kapangyarihan ng Tensor Serrers ay ganap nang bumaba. Sa madilim na langit, dahan-daang lumitaw ang mga alon ng pangkukulam, na may kapangyarihan tulad ng itim na tubig dagat na bumubulusok. Ang gayong antas ng kapangyarihan ng Tensor Serrers ay hindi kayang pigilan kahit ng isang 8-leaf powerhouse. Lahat ay nagpakita ng kawalan ng pag-asa. Nagsimulang umuga ang cloud-piercing flying chariot. Nagpakita si Little Yuan ng pawis ng pagkapagod, malinaw na hindi na kayang magtagal pa. Umiling si Lasho ng walang magawa, hindi ko man lang mailigtas ang isang card. Pagkatapos ay humakbang siya pasulong sa espasyo sa itaas ng lumilipad na karwahe. Nang makita ito, ngumisi si Huang, upang mahuli ang magnanakaw, unahin ang hari. Hinihintay kita. Nang bumagsak ang boses ni Huang, sa isang iglap, libu-libong purple na daloy ng malakas na enerhiya ang lumitaw sa paligid, na nagtitipon sa isang hugis kono. Lahat ay nakatuon kay Lasho. Nang makita ito, bahagyang sumimangot si Lasho at itinaas ang kanyang braso. Ang prop card sa kanyang palad ay naglabas ng mahinang kislap. Nang akmang kikilos siya, isang malinaw na sigaw ang biglang tumunog mula sa langit. Ang mga alon ng maswerteng enerhiya, tulad ng bumabagsak na nyebe, ay bumaba, na itinutulak pabalik ang purple na alon, na nagsimulang hamina ng mabilis. Nagulat ang lahat at tumayo ng tahimik, tumitingala upang makita ang Divine Beast Witzir, na napapaligiran ng maswerteng enerhiya. Tila naramdaman nito ang panganib ng kanyang master, na lumilitaw sa itaas, patuloy na umiikot at tumatakbo sa hangin. Sa patuloy na pag-ikot ng maalamat na hayop na Witzir, ang langit na puno ng purple na malakas na enerhiya ay agad na hamina at nabasag ng maswerteng enerhiya. Nang makita ang eksenang ito, natigilan ang lahat, nagyelo sa lugar. Ang mga alamat ay mga alamat dahil nagtataglay sila ng pambihirang kakayahan. Sa mga kritikal na sandali para sa kanilang mga master, aktibo nilang inilalabas ang mga kapangyarihang ito. Ang mukha ni Huang ay puno ng kawalan ng paniniwala. Habang tumutunog ang malinaw na sigaw, ang mga papuri ng Tensor Serrers ay ganap na nalunod sa tunog. Paano ito posible? Ang Tensor Serrers ay mga ninuno, paano sila mapipigilan ni Witzir? Ito ay higit pa sa isang bagay na sumusupil sa isa pa, ito ay isang perpektong kontra. Ang kapangyarihan ng Tensor Serrers ay lubhang hamina. Sumisimbolo si Witzir ng kaswertehan, at anumang itinuturing nitong kabaligtaran ay kasamaan. Nagulat din si Ren Biao, nagtataka kung saan ang problema. Naliligo sa maswerteng enerhiya, ang lumilipad na karwahe ay naglabas ngayon ng mas nakasisilaw na kislap. Ang 8 seal script character ng 6 Union Seal ay biglang gumawa ng ika-9 na character, pag-alis. Hindi makapaniwala si Wawuda. Pinag-aralan niya ang 6 Union Seal sa loob ng mga dekada, at ang ika-9 na character ay hindi kailanman lumitaw noon. Ngayon, sa ilalim ng impluwensya ni Witzir, lumitaw ito. Tumango si Lasho ng may kasiyahan, napakahusay. Ito ay isang hindi inaasahang pagliko ng mga pangyayari. Nailigtas ako ng isang prop card. Sa sandaling ito, ang katawan ni Duan Mushi ay biglang sumabog sa napakalaking primal energy at malakas na enerhiya. Ang malakas na enerhiya na nakasentro sa kanya ay nagsimulang maglabas, na lumalabas tulad ng mga talam sa lahat ng direksyon.
Namangha sina Panzong at Zhou Qing, si ikatlong Ji ay nagbukas ng isa pang dahon. Ang galit na sinupil ng Tensor Serer sa loob ng kalahating araw ay ganap na sumabog. Ang 100 Tribulations Insight Avatar, kasama ang dalawang dahon na Golden Lotus, ay lumitaw sa langit. Ang momentum ni Duan Mushi, na may hawak na Overlord Spear at itinuturo ito sa Tensor Serers, laban ulit. Nang makita ito, agad na sumugod si Ren Biao patungo kay Duan Mushi para sa isang palihim na atake. Gusto mong saktan si Lord Huang? Tingnan natin kung papayag ako. Duan Mushi, kumilos ka. Tumugon si Duan Mushi, ngunit nanatiling nakatayo sa lugar, hindi gumagalaw. Sa ilalim ng mabagsik na sigaw ni Ren Biao, lumitaw ang 100 Tribulations Insight Avatar, Duan Mushi ng Evil Sky Pavilion, mamatay ka para sa akin. Mula sa ikapitong dahon ng Avatar Golden Lotus, makikita ang mahinang balangkas ng ikawalong dahon. Ngunit bilang isang malakas na tao, pinili niyang maglunsad ng palihim na atake. Kinamumuhian ni Lasho ang mga gumagamit ng palihim na atake. Nang makita ito, malamig siyang sumunghal, mariing dinurog ang prop card. Sinabi ko na hindi ka mabubuhay sa araw na ito. Nang bumagsak ang kanyang mga salita, isang gininto ang vortex ang agad na lumitaw sa kanyang palad. Tumawa si Ren Biao nang may pangungutya, walang pakialam, old demon, matagal na akong nag-retreat, wala kang magagawa sa akin. 7 Lives Avatar Forceful Energy Shield, isang napakalakas na harang ang unti-unting tumigas sa paligid ng kanyang katawan. Sa sumunod na segundo, itinulak ni Lasho ang kanyang palad pasulong, at ang gininto ang enerhiya ay agad na sumabog. Ang mga humaharap sa labanan, lahat ay sumusulong sa porma sayon. Siyam na gininto ang liwanag ang mahinang lumitaw, na napapalibutan ng siksik na seal script, na tumutugma sa kanila. Sa sandaling ito, lumubog ang puso ni Ren Biao sa ilalim. Ang siyam na character True Word Hand Seal. Ito ang kataas-taasang lihim na pamamaraan ng Taoist School. Sandali, maaari ko bang bawiin ang sinabi ko? Si Lasho, na may matalim na tingin sa kanyang mga mata, ay kalmadong nagsabi, hindi. Nang bumagsak ang kanyang mga salita, ang gininto ang liwanag ay sumabog agad. Ang siyam na character True Word Hand Seal, bawat character ay nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan, na nakahanay sa isang hilera. Mula sa malayo, mukha itong higanteng sinag ng liwanag na tumatagos sa 100 Tribulations Insight Avatar ni Ren Biao. Ang 7 dahon na Golden Lotus Avatar, tulad ng salamin, ay nabasag sa mga piraso. Ang katawan ni Ren Biao ay nagtamo rin ng malaking butas. Lumutang siya sa kalagitnaan ng hangin, nagyelo sa lugar. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at kawalan ng pagpayag. Sa sandali ng pagdating ng kamatayan, bigla niyang naunawaan kung bakit namatay si Zhou Zinshan, at kung paano nagkaroon ng ganoong pamamaraan si Lasho. Paano niya pakikialaman ang Demon Slaying Sect? Ang katawan ni Ren Biao, tulad ng isang nabawasang lobo, ay bumagsak sa lupa. Ang mga cultivator na palihim na nanunood sa labanan ay natigilan sa lugar. Sinasabing si Ren Biao ay nag-retreat sa loob ng maraming taon, na lubhang sumusulong sa paglilinang. Mula nang patayin ng Evil Sky Pavilion ang ikalawang chief ng Demon Slaying Sect, si Zhou Zinshan, si Ren Biao ay naghahanap ng pagkakataon para sa paghihiganti, na pumupunta pa sa Orthodox Sect Green Jade Altar upang makipagsanib puwersa kay Jiang Yuanshu. Sa kasamaang palad, palagi niyang minamaliit ang tila mahinang demonyong ninuno na ito, na kayang pumatay sa kanya sa isang kumpas ng kanyang kamay. Sa lumilipad na karwahe ng Demon Slaying Sect, mabilis na yumuko si Duan Mushi at nagpakita ng kanyang tindig, Senyor, ang lahat ng ito ay gawa ng pinuno ng Demon Slaying Sect. Ako, bilang isang junior, ay hindi nangangahas na maging kaaway ng Evil Sky Pavilion. Nanunumpa ako, sa aking kapasidad bilang ikatlong chief, mula ngayon, hindi na muling lalapas tanganan ng Demon Slaying Sect ang Evil Sky Pavilion. Kung lalabagan ko ang panunumpa na ito, hayaang ang aking kapalaran ay maging katulad ng taong ito. Sa pagsasabi nito, kumilos siya tulad ng kidlat, na pinatay ang ilang matataas na miyembro ng Demon Slaying Sect sa lugar. Ang mga pinatay niya ay mga pinagkakatiwalaan ni Ren Biao.
Sa kawalan ng pinuno, nagiging hari ang unggoy. Si Duan Mushi ngayon ang pinakamalakas na tao sa Demon Slaying Sect, sino ang mangangahas na sumalungat sa kanyang kalooban. Ang kanyang panunumpa ay hindi ginawa ng walang ingat. Ang galaw na ito ay parang pagpatay ng 3 ibon sa isang bato. Hindi lamang nito ipinakita ang kanyang mga intensyon sa Evil Sky Pavilion, ngunit itinatag din ang kanyang autoridad at inalis ang mga pinagkakatiwalaan ni Ren Biao. Nang makita ito, tumango si Lasho, medyo makatwiran. Pinapanood ang pag-alis ng karwahe ng Demon Slaying Sect, si Sword Saint Lucian ay nakatayo ng nagyelo sa lugar, medyo nalilito. Ang 10 sorcerers ay tumanggi pa ring maniwala sa nangyari. Malinaw na ang mga tao sa cloud-piercing flying chariot ang tunay na masasama, nararapat silang mamatay, hindi sila dapat tumanggap ng proteksyon ni Wizir. Pagkatapos ay ginamit ni Huang ang Observing Spirit Technique upang suriin, na nakikita ang katotohanan at kasinungalingan sa kanyang harapan. Gusto niyang makita ng malinaw kung ang Wizir na umiikot sa langit ay totoo o peke. Gayunpaman, ang liwanag na nagmumula kay Wizir ay napakadalisay, at kahit na dumaan ang Observing Spirit Technique dito, may mga bahagharing kislap. Nakumpirma ito bilang tunay na Wizir, walang duda. Paano iyon posible? Sa sandaling ito, umikot at pumaitaas si Wizir patungo sa langit, unti-unting nawawala sa lugar. Nang makita ito, medyo nag-aatubili si Little Yuan. Tumango si Wuya, bagaman malakas si Wizir, ang kanyang kakayahan ay hindi walang limitasyon sa paggamit, kailangan din niyang magpahinga. Sinulyapan ni Lasho ang panel ng sistema, at tiyak na nakita niya na sa likod ni Wizir, may isang tala, nagpapahinga, at walang ipinahiwatig na oras ng pahinga. Mabuti, ang kakayahang magpakita ng gayong kapangyarihan ni Wizir ay higit na sa inaasahan. Kung gayon, maaari bang gumawa ng kaguluhan si Molly? Ang nakuhang Sword Saint Lucian ay lumapit sa 10 sorcerers, magalang na tumatawag, Lord Huang. Hindi siya pinansin ni Huang, ngunit tumingin kay Lasho na may mga matang puno ng kawalan ng pagpayag. Hindi niya talaga maintindihan kung bakit ang tila mahinang taong ito ay may mapanganib na nagtatagal sa paligid. Siya ang pinakamalakas sa 10 sorcerers. Kung maramdaman niya ang panganib mula sa kanyang kalaban, kung gayon ang taong ito ay tunay na mapanganib. Sa sandaling ito, lumundag pasulong si Duan Mushi. Ang Overlord Spear sa kanyang kamay ay sumalakay ng may lakas ng kulog. Nagsimulang hamina ang purple na kalasag. Hindi lamang pinahina ni Wizir ang pangkukulam, ngunit pinahusay din ang kanilang sariling lakas ng pakikipaglaban. Sa sumunod na segundo, nabasag ang kalasag ng may malakas na tunog, at sa wakas ay nabasag ng sibat ni Duan Mushi ang kanilang depensa. Itinaas ni Huang ang kanyang kamay at tinawag pabalik ang 5 witches, kasama si Lucian, lumapit din sa kanyang tabi. Ang kapangyarihan ng pangkukulam ay hamina, hindi na siya nang ahas na. Sumalakay ng padalos-dalos. Nang makita ito, malamig na sumanghal si Wuya, Lucian, gusto mo ang buhay ko. Bibigyan kita ng pagkakataon. Medyo nag-iingat kay Lasho sa lumilipad na karwahe, sinabi ni Sword Saint Lucian, kung nangangahas kang makipaglaban sa akin ng harapan, gamit ang siyam na karakter na nabuksan. Lubhang tumaas ang kumpiyansa ni Wuda, gusto ko. Pavilion Master, huwag po kayong makialam. Kung ako ay mamamatay, ito ay dahil ako ay kulang sa kasanayan. Tumango si Lasho at sumagot, sige. Ang pagkakasangkot ni Wuda sa Cloud Sect ay dapat magkaroon ng simula at wakas. Kung hindi, ang bagay na ito ay magiging kanyang pangalawang pasanin sa isip. Ang kapangyarihan ng pangkukulam ay halos maubos na ni Wizir, ang natitira ay hindi dapat katakutan. Pagkatapos, si Wuda ay nakipaglaban ng mabangis kay Lucian, patuloy na inililipat ang larangan ng digmaan sa isang malayong lugar. Nakatayo si Lasho na nakapamulsa, nakatingin kay Huang. Ang 10 ninuno ng sorcerer ay yumuko upang maging mga tuta ng iba. Ako ay lubos na nabigo. Nang marinig ito, nagsalita ng tame time si Huang, kung hindi dahil kay Wizir, ang kahihiyan ng 10 sorcerers ay magbibigay sa iyo ng kamatayan. Nang marinig ito, walang awang nanuya si Ming Shirin, tumigil ka sa kalokohan. Nawala na ang kapangyarihan ng pangkukulam, at ngayon ay nasa 4 o 5 dahon ka na lang.
Ikaw ang pinuno ng 10 sorcerers, tama. Sabihin nating ikaw ay nasa 7 dahon, ngunit kaya mo bang pigilan ang isang palad mula sa aming master?